Pag-uusapan natin ang mga benepisyo sa kalusugan kapag nag-donate ng dugo. Para sa inyong kaalaman, ang Members Church of God International na katuwang ng UNTV sa lahat ng public services ay ang top blood donors or provider ng Philippine Blood and Transfusion Center. Habang ang UNTV naman ay may palagiang panawagan at promotion ukol sa pag-donate ng dugo bilang tulong sa mga nangangailangan. Ngayong umaga po makakasama natin si Dr. Melvin Jude Katapang, isang pathologist at section head ng Mobile Blood Donation ng Philippine Blood Disease and Transfusion Center. Good morning, Dr. Jude. Morning po. Ayan. Morning. Morning. At good morning po sa mga nanonood po sa atin. Ano po yung benefits kapag tayo po ay nag-donate ng dugo? Bali po, ang pinaka-benefit talaga pag ikaw ay donate ng dugo, ang iisipin mo ay ikaw ay makaka-save ng buhay. So ikaw po ay, kaya ka nga nag-donate para makasave ng buhay. At actually, potentially, pag aming ginamit yung aming tinatawag na triple bag, pwede namin i-process yung dugo mo into components. Red blood cells, platelets, and plasma. Tapos, iba-iba kasing sakit, iba-ibang pasyente, iba-ibang blood component ang kailangan. For example, pag may anemia, kailangan niya red blood cell. Pag may dengue, kailangan niya platelet or plasma. So, depende sa sakit, depende sa pasyente. So, potentially, pag ikaw donate ng one time, 3 buhay ang masasave. Pero yan po ay chine-check nyo muna dahil di ba may mga compatible, like yung kunyari universal blood donor, di ba may mga blood type na ganyan? Yes po. Kasi ang practice man talaga kasi is dapat type specific. Kung ano yung ABO type mo at saka RH type mo, yun talaga isasalin sa'yo. Okay, very rare na yung sinasabi ng universal donor. Very rare na ginagawa yun. Ang kailangan talaga is type specific para sa safety ng pasyente. And of course, bago naman isalin sa pasyente, kina-cross-match naman yun sa mga hospitals. Doc June, para naman dun sa mga magdo-donate ng dugo, ano naman ang benepisyo para sa kanila? So po, normally kasi, ang mga old blood cells mo every 2 to 3 months, sinisira ng liver at saka kidney mo. Tapos ilalabas mo sa dumi at saka sa ihi. Tapos, yung bone marrow mo, mararamdaman na walang ka ng blood cells, gagawa lang siya ng automatic ng bagong blood cells. Pero pag ikaw ay nag-donate ng dugo, hindi naantayin nung bone marrow mo yung 2 months. So, mararamdaman niya agad na wala na siya ng blood cells. Gagawa lang siya ng panibagong blood cells. So, kumbaga, sinasabi nga namin sa mga donors namin, pag ikaw ay nag-donate ng dugo, kung ihantulod ka sa makina, para kang na-change oil. Yes. Doctor, At i-welcome muna natin bago ang lahat ng yan si Nanay Sharito Planas na nakasama ko kanina sa Vice Mayor. Former Former Vice Mayor Charito Planas. Good morning po. Good morning. Vice Mayor. Alam po niyo, pagka po yung dugo ay nag-donate kayo, napapalisan po ng bagong dugo. Opo. At saka, pangaraw din po, ang iwasan lang ninyong iiwasan ay huwag po yung kakain kayo ng mga mantika. At huwag po kayo inom ng kape na nasa bote. Kailangan po yung galing po sa Batangas. Kaya Vice Mayor, ito, nagkakape ako. Kapeng Batangas to, ha? Kapeng Batangas to. Tama yan, oo. So, Doc June, yun ho pala yun, na kapag ang isang tao ay nag-donate sila ng dugo, para palang nagki-cleansing ka o nagchi-change oil ka. Yes, nakakatulong ka na, natutulungan mo pa ang sarili mo na makapag-cleansing. Para rin po sa kaalaman ng ating mga televiewers, no, kung gusto ko po na mag-donate, ano po dapat ang aking gawin? Okay. So, ang number 1 criteria, syempre, dapat you should be healthy. Okay. Kasi ayaw din namin na may masamang mangyari doon sa magbibigay ng dugo. Okay. Tapos, of course, since this is voluntary, yung po ang aming aming advocacy is voluntary blood donation, you should be willing to help and willing to save a life. Tapos naman po, may mga, unfortunately, kahit gusto niyo po natin mag-donate ng dugo, hindi po lahat ay qualified mag-donate ng dugo. Okay, number 1 is meron po tayong qualification sa age. So, dapat po, as young as 16 years old, pwede mag-donate ng dugo. Pero pag below 18, kailangan may parents' consent. Okay. Tapos may weight din po tayo. Dapat minimum 50 kilograms. So kung medyo Pwede na. So medyo kasi uso sa mga kabataan nating babae, usually gusto na magpa-sexy, magpapayat. So pag ganun, hindi sila pwede mag-donate ng dugo. Okay, tapos po syempre bago tayo mag-donate tayo today, dapat kagabi hindi tayo nagpuyat, hindi tayo uminom ng alak. Kasi makaka-apekto yun sa blood. Yes. Tapos
after mo mag-donate ng dugo, avoid muna heavy physical activities. So, kung ikaw ay nag-gym, nag-exercise, wag muna. Tapos, wag ka rin gumawa ng wag ka rin yung mga nag-handle ng heavy machinery kasi baka mamaya habang nagtatrabaho ka, nag-handle ka ng crane or whatever, tapos mahilo ka, may ma-aksidente pa. Doc, Ang may tattoo, bawal po. Bawal din. Temporary lang po. So, bale 1 year lang po. Pag more than 1 year na po yung tattoo Akala ninyo, ko forever na silang Hindi bawal po. mag-donate. pag more than 1 year na po yung tattoo ninyo or body piercings, pag more than 1 year na, pwede ka na mag-donate ng dugo. Okay? Bakit po 1 year? Kasi po, ang lahat po ng sakit, may tinatawag na window period. Okay? Ang window period, yan yung time between nahawa ka ng sakit at yung time na magpa-positive ka ng sakit. For example, kunyari, nahawa ka ng Hepa B kagabi, kunyari. Dahil for example, kunyari isa kang nagpa-tattoo ka, di ba? Tapos yung karayom na ginamit ng tattoo artist nag-recycle siya. So ginamit niya sa ibang tao. Nagkataon may Hepa B yung Sumawa ka dun. So kung ikaw ay nagpa-tattoo today, okay, may window period po kasi. Pag tinest natin yung dugo mo ngayon, hindi pa lalabas yun. Ang mangyayari, yung dugo mo may sakit na pero magne-negative siya. Kasi kailangan mag-develop ng antibodies yung katawan mo Tagal pa bago para ma-develop. ma-detect ng machines po. Okay. So, mangyayari yung dugo mo may sakit, mabibigay sa pasyente. Mahahawa yung pasyente. So, nagbigay po ang WHO ng 1 year na deferral to cover all those diseases para just in case nahawa ka ng sakit, pag Madidetect. tinest, madidetect siya In kagad. 1 year. Yes. Yeah. At hindi na mabibigay yung dugo sa pasyente. I'd like to ask, Doc, no? So, para sa kaalaman ng ating mga kababayan na gusto maging donor, gaano karami ang pwedeng ibigay o donate ng isang individual? Kasi minsan, 250, 500, minsan gusto mong mag-donate ng marami. Pwede ba yon? Ay, hindi At po. one instant? May standard lang po na more or less 450 ml. So, yun ang maximum. More or less, plus or minus 50 ml. 2 bags, no? 1 bag lang po. 1 bag. No? 1 bag. If you're generally healthy, how often can you continue to donate blood? Is it once a year, twice a Okay year? po. Paano yun? Bale po kasi blood is mostly water. Manong ka lang na maraming tubig for the next few hours mo, mapapalitan na yung water na wala sa'yo. But yung blood cells and yung iron na nawala sa katawan mo, it will take 2 to 3 months para mapalitan. So you can donate every 3 months or 4 times in a year. Okay, quarterly. Doc, for those who want to volunteer po na mag-donate ng kanilang mga dugo, saan po nila kayo pwedeng makontak? Bukod po sa kami po kasi, ang ginagawa namin sa Philippine Blood Disease and Transfusion Center, umiikot po kami araw-araw. Marami po kami teams na lumalakad, pupunta sa mga different offices, schools, churches, barangays. Gaya po ng kanina nasabi, partnership namin with Church of God International. Regular po yung quarterly sa halos lahat ng sa Metro Manila, pinupunta namin and nearby provinces. Ngayon, para doon naman po sa mga hindi nakaka-attend sa mga ganong events, pwede po kayong mag-walk-in sa amin sa Philippine Blood Disease and Transfusion Center, Monday to Friday, 8 to 5 p.m. Kami po yung bagong hospital ng DOH. We are found along sa Lung Center compound. Kung napapadaan kayo doon, yung bagong building na nakikita nyo, after EDSA, sa Quezon Ave. Kami po yung bagong hospital doon. Pwede po kayong mag-walk-in sa amin, Monday to Friday, 8 to 5 p.m. At pwede po kayong mag-donate ng dugo sa amin. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Melvin Jude Katapang. Isa po siyang pathologist, section head ng Mobile Blood Donation Philippine Blood Disease and Transfusion Center. And of course, maraming salamat din po sa pagsama po sa amin dito, sa aming discussion. Ma'am Charito Planas, former Vice Mayor po ng Quezon City. Anything to add po? Basta tatandaan na ang idodonate ninyo malinis na dugo. At nang sa ganun, ang makatatanggap ay malinis din. At every time kayo nag-donate, pinapalitan ng bagong dugo ang dugo mo na napapalakas. Alright, thank you very much.